Arigatou gozaimasu! Kyomo ishimi yorishimasho! Japanese yun. Tara, gawa na lang tayo nitong crispy Japanese style kemi-kemi roll na ewan ko ba kung sushi ba to, siomai ba, o lumpia na nag-abroad. Cheris. Uy, hindi. Japanese siomai yan. So, una, syempre, no, ito yung karne natin. Hindi po tayo social ngayon, kaya walang shrimp. Skip muna tayo dyan kasi wala naman dito sa bahay at ayoko nang lumabas pa. So, practical tayo today, mga mima. Kung anong nasa ref, yun ang bida. So, ang gamit ko lang is pork, no? Tapos, giniling ko siya hanggang maging parang baby food consistency. Ganon. Then, syempre, para kunyari healthy tayo, no? Lagyan natin ng carrots. Ayun na nga, para kahit papanong may gulay. Para pag may nagtanong, healthy ba yan? Pwede kong sabihin, may carrots po. Nilagyan ko rin pala ng spring onions para social pakinggan. Kahit sa totoo lang, gusto ko lang may green-green na nakikita para magmukhang legit. Then, nilagyan ko na ng mga seasoning, oyster sauce, konting asin, garlic powder, paminta, sesame oil, paprika, harina, at isang itlog. Basta yung usual na mga pampalasa lang natin. Actually, dito talaga ako pinakadelikado kasi wala akong exact measurement. As in, tansya lang talaga. Ganon. So, ayan, hinalo-halo lang natin lahat hanggang sa maging sticky siya. Alam mo yung tipong pag hinawakan mo, feeling mo ayaw ka ng pakawalan? Dapat ganon, ha? Then, ito na yung exciting part. So, kinuha ko na tong nori sheets natin, no? Feeling ko talaga chef ako dito, mga mima. Yung confidence ko habang nagro-roll pang anime. So, nilatag ko lang yung meat mixture, tapos nilagay natin yung crab stick sa gitna. Actually, habang ginagawa ko to, sobrang careful ko kasi feeling ko, pag napunit tong nori, iiyak ako. Ang mahal kaya nito. Then, roll lang ng roll, mga mima. Magpaka-feeling sushi maker ka. Tingnan nyo nga, di ko akalain na ang dami pala nating magagawa. After ko siyang i-roll lahat, nilagay ko muna siya sa aking mga organizers, no? Dahil ilalagay muna natin to sa freezer ng mga ilang minuto para tumigas konti at mas kumapit yung shape niya. Kasi honestly, pag diretso hiwa ka agad dyan, baka maging Japanese giniling na lang yan sa plato. So, pinahinga muna natin siya sa freezer para behave siya at hindi madurog pag hiniwa-hiwa na natin. At effective naman talaga siya, mga mima. Ang ganda ng cuts niya after. Then, after nun, steam muna natin siya para maluto yung loob. Actually, pwede nyo na siyang kainin after steaming eh. Okay na siya doon. Lalo na if gusto nyo ng soft, juicy, at medyo healthy version. Ganon. Pero ako, mga mima, mas gusto ko talaga siyang fried. Ewan ko ba, iba talaga pag crispy, diba? Yung crunch pagkagat mo, tapos juicy yung loob. Ay, naku Lord, thank you talaga sa fried foods. Parang kahit anong pagkain, basta prinito, automatic mas sumasarap. Kahit gulay minsan, pag crispy, kinakain ko eh. So, after steaming, prinito ko na siya hanggang maging golden at crispy yung labas. Tapos nung narinig ko na yung habang hinihiwa, alam ko na agad na successful tayo today, mga mima. At alam niyo ba, ang sarap niya. Yung crispy nori sa labas, tapos juicy yung loob, tapos may crab stick pa sa gitna. Grabe, parang pang negosyo na to At syempre, hindi mawawala ang sausawan. Gumawa ko nung parang spicy mayo style. Alam niyo naman, pag may spicy mayo, automatic mukhang social na pagkain eh. Then, taste test na tayo at honestly, shit, masarap talaga as in. Pero ito, mga mima, legit masarap talaga siya. Pwede pang movie marathon, pang handaan, pang negosyo, o pang midnight cravings habang nag-overthink ka sa buhay.